para sa kaligtasan ng mga bata kasi mahirap magkasakit, mahal ang mga gamot. Paaralan ang pangunahing lugar kung saan natututo ang mga kabataan. Ngunit si Nanay Emma Bigornia nangangamba para sa kalusugan ng kanyang apo, lalo na nang nalaman nito na mayroong mga kemikal na maaaring makasama sa katawan ng mga estudyante. Sa murang edad naman ni Mark Derrick, batid nito ang maaaring maging bunga ng mga kemikal sa kanilang paaralan. Magkakasakit po tayo kapag nakalangha po tayo ng mga chemicals po. Ayon sa Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics na si Tony Dizon, lead ang isa sa nangungunang neurotoxin kung saan maaaring ma-expose ang mga estudyante. Ginagamit niya ito sa mga pintura at mga karaniwang school supplies na binibili ng mga magulang. May dulot ito na pinsala sa kanila, may long-term effect ito, and at the same time ay sinisira nito yung utak mismo ng ating mga anak. Pinapahina, pagbabago ng behavior ng mga bata. Ayon sa ban toxins, kailangang siguruhin na walang mga hazardous substance sa bawat paaralan na maaaring makaapekto sa pag-aaral at kabuuang kalusugan ng mga bata. Kaugnay nito, panawagan ng grupo na lalong higpitan pa ang pagbabawal sa paggamit ng mga ganitong kemikal sa mga pasilidad ng paaralan, pati na rin sa mga ibinibentang school supplies sa merkado. Dapat may siguro natin na safe, healthy, non-toxic ang mga pasilidad at kagamitan ng ating mga anak para maisulong natin yung literacy dito sa ating bansa. Samantala, mayroon ng mga umiiral na order mula sa Department of Education at administrative order mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kaugnay ng paggamit ng mga lead-safe paint sa mga paaralan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.